magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. Former Congressman Zaldico will be brought back to the country after this trip by Secretary Vida. Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Matindi ang issue natin ngayon. Magandang araw. Welcome po sa ating channel. At dito sa Usapang Pinas, tatalakayin natin ang mga issues sa politika. At syempre, kung gusto mo ng mga ganitong issue, pakisubscribe naman po ang ating channel. Maraming salamat. Breaking news! Ayon kay BBM, Zaldico, nahuli na. Ayan po, kitang-kita. Bongbong Marcos, nahuli na si Zaldico, April 16. Pwede nyo din po yung ikumpirma sa mga social media nyo. Tignan nyo po yung account niya. May video pa yan. At eto ang matindi mga kababayan. It's a prank pala. Paano kasi inamin ng Department of Justice na si Zaldico ay hindi inaresto sa Czech Republic. At ang sabi nila kailangan nating maging maingat sa paggamit ng termino. Hindi siya inaresto. At eto pang sinabi nila iwasan natin ang salitang arrest dahil ang pag-aresto ay nangangahulog ang ginagawa ito ng bansang may jurisdiction sa kanya. Hindi maaaring legal na arestuhin sa Czech Republic si Zaldico dahil wala siyang nakabimbing arrest warrant doon. Ang kaso ay nasa Pinas, kaya magkaiba ang jurisdiction ng dalawang bansa. Iwasan daw ang salitang arrest. Kanino ba nanggaling na nahuli na? Mismong Singagba ang nagbalita, di ba? O ito yung sinasabi ni Auntie Claire na hindi daw fake news, hindi daw sila fake news. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo at ni SOJ Vida. Walang anumang kontradiksyon. Hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. O ito, panoorin natin sikat na reporter. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. At isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Ayun! Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Ano po masasabi nyo ngayon? It's a prank pala. Paano mo ipapaliwanag yan, Auntie Claire? Ano nga ba ang motibo ni Ngagba? Bakit kailangan niyang gawin yan? Malinaw po na hindi arestado sa Czech Republic si Zaldico mga kababayan. Akala ko ba, Auntie Claire, dapat mag-ingat tayo sa fake news? Paano yan? Ito, panoorin natin ang taong hindi nagsisinungaling at laging tama. Auntie Claire, pasok. Ibiyahe po patungong Czech Republic si Justice Secretary Vida ngayong araw. What can you tell us about the trip? Meron na hubang mga nakalatag na mga meetings doon? Katulad ng dati kong sinabi, ang pinakadetalye po ay mismo si SOJ Vida ang magbibigay po sa inyo. Pero sa ngayon po ay nakakuha ako ng kanilang update at sa ngayon po, depende po ang magiging aksyon ng ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. How confident is the administration that former Congressman Zaldico will be brought back to the country after this trip by Secretary Vida? Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Sunod po na tanong, IB Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, can we confirm when did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 14 ang kanyang pag-apply o pag-request for travel authority.
Her recent statement says it's a last-minute approval, and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Sinungaling. Duterte, she's appealing for confidentiality to secure her, for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng palasyo dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya ay isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. So, yun lamang po. Follow-up question, Mads Moratillo, Net25. Hi ma'am, related lang po sa question ni Ivy. Usually ma'am, gano'ng katagal po bago binibigay yung travel authority? I mean yung duration like 1 week or 2 weeks after the application? Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. So, hindi po siya dapat issue. So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request. No? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Ano po? Thank you ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayang, Daily Tribune. Ma'am, follow up lang dun sa travel authority. Ma'am, yung mga travel request na yan, since sinasabi niya naman po na namamasyal lang ang Vice President, wala po bang kakayahan ng Presidente na? Hindi ko naman sinabi na mamasyal. Sinabi ko nagbabakasyon, personal trip. Wala po bang kakayahan ng Presidente na questionin ang Vice Presidente na, oops, teka, parang nagbabakasyon ka na nga lang. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Tapos ma'am, nabanggit niyo po yung bilyon-bilyon. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito sa pagkakatuklas nga nung bilyon-bilyong transaksyon sa joint bank account ng mag-amang Duterte na isiniwalat ng AMLAC? Hindi ito bago. Hindi ito bago na nadinig natin. So, walang reaksyon ang Pangulo, walang reaksyon ang palasyo. Mas maganda pong malaman natin kung ano ba ang reaksyon ng Vice Presidente dahil nabunyag itong bilyon-bilyon transaksyon na nakita sa kanyang mga bank accounts. At hindi pa rin po humaharap ang Vice Presidente. Ano po ang mensahe niyo sa kanya para harapin ang Ako magbe-mensahe? Ako talaga. ang palasyo? Unang-una, hindi kailangan bigyan ng mensahe ang Vice Presidente. Unang-una, malaki na po siya. Pangalawa, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin, kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan.
So, di niya po kailangan ng anumang mensahe mula sa palasyo. Sunod po na tanong, Samuel Medenilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po kami. Kung may update na po kaya dun sa proposed ng DA na price cap, executive order for imposing a price cap on imported rice po. Sa ngayon, Sam, wala pa po tayo maibibigay na update at yan po ay nakalatag pa lamang. Pero kapag mayroon na po, especially sa iyo, Sam, ibibigay ko kaagad ang resulta. Tapos magpa-follow up lang rin po ako, ma'am. Hindi dun ka sa, nakakatawa, yung Auntie Claire. Na-mention ni President Marcos nung press con niya nung April 13 na instructing DA and the Tariff Commission to lower tariff sa mga imported na pagkain po. Actually, kinakausap pa po si DA Secretary patungkol po dyan. At muli, ibibigay ko po ang pinaka-update dahil sa ngayon po ay wala pa po talaga tayo maibibigay na update patungkol dyan. Thank you po, ma'am. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Yusek, bago po yung tanong ko, may quick follow-up lang din ako doon sa Travel Authority. Sabi niyo po, a day before, ibinibigay kay VP Sara yung Travel Authority niya. Sa ibang opisyal po ba, ganoon din? Yes, normally. Hindi naman ganun kadali. Yung tanong ko po, Yusek, nasa level 90 na po yung flight fuel surcharge for April 16 to 30 na inaasahang magpapataas ng pamasahe sa eroplano. Aside from reduction of passenger service and airport navigation charges, what are the other measures being considered to address impact of oil prices to air transportation? Yes, oo, medyo issue po yan, no? Pero kinausap po natin mismo ang DOE at ito po ang kanilang sinabi, and I quote, "No existing government subsidy on aviation fuel and the allowable aviation fuel surcharge is set by the Civil Aeronautics Board, not by airlines themselves." So, yun lang po muna ang kanilang mensahe. At may nauna na rin pong pahayag si Presidente, yung sinasabi niyang distinct possibility ang flight groundings. And recently, may statement po ang International Air Transport Association that jet fuel shortage may likely hit the aviation industry by June. Pinaghahanda na rin po ba natin ito? May mga instruction ba si Presidente? At kumusta po ang ating jet fuel supply? Lagi naman po na inuulat sa Pangulo ito at lahat po ng paraan ay ginagawa po para po hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo sa atin. Yan din po ang naiulat noon na maaaring maging resulta yan dahil sa kinakaharap nating krisis dito sa Middle East. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. Quick follow-up lang din po doon sa Travel Authority ni VP Sara kasi may mga nabahala po nung na-anunsyong nag-grant yung kanyang Travel Authority saying na baka flight risk siya at baka hindi na raw po umuwi ng Pilipinas. Pero given nga po na hindi naman niya itinuloy yung biyahe, pero should she try ulit na mag-apply ng panibago, is the palace open to grant her again a Travel Authority? Hindi naman po natin pipigilan ang Vice Presidente sa kanyang paglalakbay. At maliban lamang siguro kung merong ILBO or merong precautionary hold departure order, tingnan din natin kung ano ang kanyang magiging reaksyon kapag siya ay na-issue na ganyan. Thank you, ma'am. Yung question ko po talaga is about asking an update or details po doon sa naging meeting ni President last Tuesday sa preparation sa ASEAN Summit. What can you give us an update po? Opo, according po sa ating National Organizing Committee Chair, si ES Ralph Recto, nag-report siya at nag-update po siya sa Pangulo at all systems go po. So handa po tayo. One quick follow-up lang, ma'am. Kanina po nabanggit ni Cebu Governor Barry Cuatro sa press briefing sa Cebu na may ilang mga meetings na po na canceled na face-to-face na magiging online na law po in May. Given, because of part of the austerity measures, given that situation po ba, possible pa rin po bang matuloy yung Leaders Summit in May ng face-to-face in Cebu or magiging online na rin po? Tignan po natin, hindi pa po ako nabigyan ng update patungkol po dyan kung ano magiging sistema ng pag-meet. Siguro po pagka natanong ko maya-maya, bibigay ko po yung update sa inyo. Salamat po. Luisa Cabato, Inquirer.net.
Good afternoon po, Yusek. Follow-up lang din po sa ASEAN. How will the country's hosting of the 40th ASEAN Summit next month be affected by the current political issues involving particularly the Vice President and President Marcos' cousin, former Speaker Romualdez? Katulad na sinabi natin, handa po tayo sa ASEAN Summit, sa pagiging host natin. At kung ano man po ang kinasasangkutan ng Vice Presidente patungkol sa mga di umanong bilyones na transaksyon or worth billions na transaksyon na umiikot sa kanyang mga bank accounts at kung ano man ang nagiging issue kay dating Speaker Martin Romualdez, hindi po ito makakaapekto sa Pangulo dahil ang Pangulo naman po at ang mga kabinete at ang mga concerned stakeholders naman po ang siyang nag-aasikaso para sa pag-host natin sa ASEAN. Di naman po nakakasama ang Vice Presidente sa pagpeprepara ng mga anumang programa ng gobyerno. Yan na po ang huling katanungan mula sa MPC. Narito naman po ang mga katanungan mula sa regional media. Yusek, may karagdagang tanong po mula sa Negros Island Region tsaka Caraga Press through the Philippine Information Agency. Unang katanungan mula kay Everlita Arong ng Siquijor Today. The major power crisis in Siquijor has eased following the visit of President Marcos Jr. in 2025, but the system remains unstable with intermittent outages still occurring. When can residents expect a fully stable power supply, and will the emergency generator currently stationed at Prosielco, which noise is affecting nearby neighborhoods, remain in operation and for how long? Opo, mismo ang DOE ang nagbigay din sa atin ng update patungkol po dyan sa Siquijor. Totoo na nagkakaroon ng mga intermittent outages dito sa Siquijor pero mas na-improve na po ang sitwasyon kung ikukumpara sa mga nakaraang buwan dahil ito'y nagre-reflect sa operational performance records. At pati po yung kasalukuyang transitory power supplier ay gumagamit na rin po ng high-speed generator sets para po mas mapaganda pa po ang overall system stability ng power dito sa Siquijor. At nagkakaroon man ng mga problema, mga technical challenges dahil sa over-frequency conditions, ito naman po ay minomonitor closely ng DOE. At ang mga restoration po ng power ay natatapos po sa within an average of 10 to 20 minutes. At ngayon po ang Prosielco ay ina-upgrade, no? Ina-upgrade po ang backbone distribution lines para ma-accommodate ang paglaki o yung paggamit ng malaki ng power dito sa sasabing isla. So as a result, yung mga schedule na mga outages are nangyayari para po magampanan ang pagpa-upgrade ng nasabing mga infrastructure improvements. At maliban po dyan, yung sinasabing ingay, nakikipag-coordinate na po ang Prosielco at ang NEA para po minimize yung ingay na dulot itong mga generator sets. Ewan ko sa'yo, Auntie Claire. Puro paninira ka kay BP Sara ngayon, ha? Ano kayo mangyayari dito sa 2028, no? Sasabihin niyang hindi nakikipag-cooperate si BP Sara sa mga proyekto ng gobyerno. Bakit? Ano bang ginawa ng amo mo kaya naging ganyan si BP Sara, di ba? Magkano ba yung budget ng presidente kukumpara mo sa budget ng vice president? Di ba bilyon-bilyon sa presidente? Sa vice president, magkano yung budget niya? Million lang. Todo paninira, no? Si Auntie Claire, Fake news naman. Ano po masasabi niyo sa issue na to? Paki-comment naman po sa comment section. Dito na nagtatapos. Kung nagustuhan mong video na to, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe. Thank you for watching. Abangan ang mga susunod na videos natin. Thank you and goodbye.